Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Ang nakaraan, pumayag na nga ang Marquez sa kagustuhan ng ating bida, iyon ay dahil nakikita kita nito na may pakinabang ang ating bida sa kanya, na makakatulong ito ng malaki sa kanyang kapangyarihan. At kahit nabigyan na ng gantimpala ang ating bida, si Rosalyn na anak ng Marquez ay nag-alok rin ng gantimpala kay Ghislaine na mabilis niya itong tinanggihan. Pagpapatuloy, bahagyang nag-init ang pisngi ni Rosalyn dahil sa hindi niya inaasahang pagtanggi, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Inayos niya ang kanyang tindig, at sa tinig na may diin at pilit na pinapakalma, ipinagpatuloy niya ang kanyang sasabihin. Kung hahayaan ko lang itong lumipas ng hindi man lang nag-aalok ng anumang kapalit, masisira ang aking dangal at ako naman ang mapapahiya. Kaya pakiusap, huwag kang mag-atubiling sabihin ang anumang iyong naisin. Hindi po talaga kailangan, mahal na binibini. Sapat na sa akin ang makita kayong magaling na at naibalik na ang inyong lakas. Sa totoo lang, iyon ang isinisigaw ng isip ko. Ayoko nang masangkot pa sa babaeng ito na nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Tapos na ang gamutan, kaya wala nang anumang dahilan para magkita pa kaming muli. Anumang kakailanganin ko ay tiyak na maibibigay naman ng Marquez ng Branford, na siyang tumatayong tagapag-alaga ko ngayon. Ngunit tila nagbingi-bingihan si Rosalyn sa aking sinabi. Bigla, para siyang sinapian ng isang napakagandang ideya, at muli siyang nagsalita na may panibagong sigla. Kahit pa may inialok na sa iyo ang aking ama, ako pa rin ang direktang nakatanggap ng iyong kabutihang loob. Kung gayon, simula sa araw na ito, ako na ang magiging iyong personal na patrona, Baron Fenris. Ang mga katagang iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga alalay na nakapaligid sa amin. Dahil bagamat namuhay si Rosalyn ng malayo sa mata ng publiko dahil sa kanyang karamdaman, hindi niya kailanman binitiwan ang pamamahala sa mga organisasyong dati na niyang sinusuportahan. Kung gugustuhin niyang gamitin ang lahat ng tauhan at yaman na kaakibat ng mga grupong iyon, kaya niyang paralisahin ang kalahati ng ekonomiya ng kabisera sa isang iglap lamang. Kapag kumilos na ang binibini, hindi lamang ang Marquez ang susuporta sa kanya, kundi maging ang buong pamilya niya sa panig ng kanyang ina. Ang ina ni Rosalyn, ang Marquesa ng Branford, ay kasalukuyang hindi naninirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang Marquez. Ang kanyang ama ay ang mismong Chancellor ng Kaharian, at ang kanyang mga kapatid na lalaki ay isang opisyal sa administrasyon ng palasyo at ang punong mahistrado ng kabisera. Dahil lumaki sa isang pambihirang pamilya, hindi nakayanan ng Marquesa ang manhid at malupit na pag-uugali ng kanyang asawa. Subalit, dahil ang kanilang pagsasama ay isang kasunduang pampulitika, hindi kailanman naging opsyon ang diborsyo. Bunga nito, walang ibang nagawa ang Marquesa kundi ang manatili sa tahanan ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, sinisiguro niyang padalhan si Rosalyn ng pinakamahuhusay na gamot at madalas silang nagpapalitan ng mga sulat. Maging ang Chancellor, ang lolo ni Rosalyn sa ina, ay labis-labis ang pagmamahal sa kanyang apo. Ang pagiging patrona ni Rosalyn ay nangangahulugang tulong na rin mula sa kanyang pamilya sa ina, isang napakalaking biyaya na hindi matatawaran. Ano sa tingin mo, hindi ba't isa itong karapat-dapat na gantimpala? Tanong ni Rosalyn, na may nagwawaging ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang ekspresyong iyon ay muling sinalubong ng magalang kong pagtanggi. Labis ko pong ikinagagalak ang inyong alok, ngunit kailangan ko po itong tanggihan. Alam ko ang lawak ng kapangyarihan sa likod niya, ngunit sa tingin ko'y hindi ko iyon kailangan. Tutal, lahat ng suportang kakailanganin ko ay ipagkakaluob naman ng Marquez ng Branford. Ano pa ang silbi ng suporta mula kay Rosalyn? Ang pagtanggap dito ay tiyak na magdadala ng salapi, oo. Ngunit ang pakikipag-ugnayan kay Rosalyn ay malinaw na haantong sa mga komplikasyong gusto kong iwasan. Hanggang dito na lang sana. Balak kong tapusin na ang ugnayan namin. Dahil sa matinding pagnanais na suklian ang aking ginawa, isang malinaw na pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ni Rosalyn. Hindi ba't marami kang mga planong nakahanay? Matutulungan kita sa mga iyon, pagpupumilit ng dalaga. Talaga pong, ayos lang, mariing sagot ng ating bida. Isang mabilis na tunog ang pumutol sa aking sasabihin. Bago ko pa man matapos ang aking pagtanggi, biglang bumukas muli ang kanyang pamaypay, tinatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, na tila pinipigilan ng galit na namumuo sa kanyang dibdib.
Muli siyang nagsalita, at tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nakikita ko. Tatanggapin mo, hindi ba? Isang nakakapangilabot na aura ng panganib ang tila gumapang at bumalot sa buo kong katawan. Napabuntong hininga ako sa aking isipan. Sinubukan kong iwasan ang masangkot pa sa kanya dahil alam kong magiging magulo. Ngunit mukhang mas lalo lang lalala ang sitwasyon kung magpapatuloy ako sa pagtanggi. Sa itsura nito, nasilunan niya ako, sabi ng ating bida sa kanyang sarili, na ito ang unang pagkakataon na natalo siya sa usapan ng kanyang kausap. Maraming salamat po. Ang totoo niyan, kinaladkad ko siya at pinilit na magpagamot, kahit pa ang naging kapalit nito ay ang paglapastangan sa kanyang karangalan. Kaya ang magalang na pagtanggi sa kanyang alok ang tila tamang gawin. Sabagay, maaaring dumating ang panahon na kakailanganin ko ang kanyang tulong. Hindi naman masama na magkaroon ng mas maraming kakampi. Hehe, makakaasa kang hindi ka magsisisi, sagot ni Rosalie na sayang masaya ngayon na pumayag ang ating bida. Mabilis na isinara ang pamaypay, at muling lumitaw ang kanyang malumanay na ngiti. Hindi ko maiwasang isipin kung anong klaseng ekspresyon ang itinago niya sa likod ng pamaypay na iyon kanina. Ang mga alalay ay napalunok na lamang ng malalim at nanatiling tahimik. Gusto man nilang tumutol, may ibang klase ng bagsik si Rosaline kumpara sa Marquess ng Brantford, kaya't walang sinuman ang nang-ahas na magsalita. Sa sandaling iyon, isang alalay ang bamulong sa kanyang katabi. Ganyan na ba talaga ang binibini? Parang sobra naman ang ipinagbago niya para sabihin dahil lang ito sa paggaling niya sa sakit. Nagulat ang kausap nito at mabilis na ibinaling ang ulo sa iba, bago pa man matapos ang komento. Ang walang kamalay-malay na alalay ay biglang nakaramdam ng masamang pangitain. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata ni Rosaline, na nakatitig sa kanya nang may tinging nakapangangilabot sa lamig. Pinaglalaroan ni Rosaline ang punyal na nakasukbit sa kanyang baywang, ang mismong punyal na muntik nang tumusok sa ulo ng ating bida. Patay, lagot ako nito. Hindi pala bumait ang ugali niya, nagkukunwari lang siyang mabait sa harap ni Baron Fenris. Mabilis na yumuko ang alalay, habang pinagpapawisan ng malamig. Tila malapit na siyang magretiro, nang sapilitan. Habang alanganin kong pinagmamasdan ang kanyang mapanganib na anyo mula sa likuran, maingat ko siyang tinawag. Paumanhin po, mahal na binibini. Bakit, Baron? Lumingon si Rosaline sa akin, taglay ang isang maningning at malaanghel na ngiti. Pakiramdam ko'y may bamara sa aking lalamunan na hindi ko malunok, hirap akong huminga. Alam kong hindi iyon ang tunay niyang pagkatao, ngunit patuloy siyang nagpapakita ng isang mabait at masayang anyo na hindi naman talaga nababagay sa kanya. Hindi ko siya mabasa, hindi ko man lang masilip kung ano ang tunay niyang nararamdaman sa likod ng kanyang mga ngiti. May bumabagabag ba sa iyo, Baron? Tanong ng dalaga. Nakakapanlumong titigan ang kanyang mga matang tila mga bituin sa kinang. Agad kong iniwas ang aking paningin at pabulong na sumagot, tila nahihiya. Wala naman po, ayos lang ang lahat. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Rosaline, na parabang nababasa niya ang bawat sulok ng aking isipan at lubos niya itong nauunawaan. Habang pinagmamasdan ang aming pag-uusap, nagsalita ang Marquess ng Brantford, na may himig ng kawalang interes sa kanyang boses. Tila tapos na ang yugto ng pasasalamatan. Kung gayon, sa paraan ng iyong walang atubiling pagpasok dito kanina, ipinapalagay kong mayroon kang nais hilingin sa akin bilang iyong tagapag-alaga, hindi ba? Walang pag-aalinlangan akong tumango. Sa wakas, mabibigyan ko na ng pansin ang pinakamabigat na suliraning kinakaharap ng lupain ng Fenris. Mayroon po akong isang bagay na nais kong hilingin sa inyong tulong, Marquess. Kung sa akin ka lumapit, tiyak na hindi yan isang simpleng bagay. Tama po kayo, ngunit para sa isang tulad ninyo, Marquess, hindi ito magiging ganoon kahirap. Ito ay isang bagay na tanging isang taong may pinakamataas na kapangyarihan sa kaharian ang kayang isagawa. Kung hindi, hindi sana ako dumaan sa ganito kahabang proseso para lamang humingi ng tulong. Bahagyang umangat ang isang sulok ng labi ng Marquess ng Brantford, na gumuhit ng isang maliit na ngisi. Nagtataka ako kung ano pa ang susunod mong hihilingin. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong nais. Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa aking mukha. Kung mayroon man akong hinahangaan sa kanya, iyon ay ang ganitong klase ng prangkang pag-uusap.
Hindi na kailangan pang pahabain ang usapan sa mga paligoy-ligoy na paliwanag. Kung ito po ay isang maselang usapin, maaari tayong lumipat sa isang mas pribadong lugar. Hindi na mahalaga, malalaman din naman ito ng lahat sa kalaunan. Ang lahat ay nagpigil ng kanilang hininga, tahimik na nakamasid sa akin. Malinaw ang dahilan ng aking paghiling ng isang tagapag-alaga. Nangangahulugan itong hindi lang isa o dalawang bagay ang aking kakailanganin. Ang unang hiling ay walang dodang ang pinakamahalaga at pinakamahalaga na usapin. Bilang mga alalay ng Marquez, na malamang ay siyang mga kikilos para rito, hindi nila maiwasang mag-usisa kung ano ang aking binabalak. Nang walang kahit isang saglit na pag-aalinlangan, ibinigay ko ang aking sagot. Mula pa kagabi, matapos ang gamutan, pinag-isipan kong mabuti kung ano ang hihilingin sa Marquez. Ang kailangan ko po, ay mas maraming tao. Ang pinakamalaking problemang kinakaharap ngayon ng lupain ng Fenris ay ang matinding kakulangan sa lakas paggawa. Kung hindi tinanggap ng Marquez ang posisyon bilang tagapag-alaga, ito pa rin ang hihilingin kong solusyonan niya. Itinagilad ng Marquez ng Branford ang kanyang ulo at nagtanong, kailangan mo ng mga tao. Ang lupain ng Fenris ay halos isang tiwangwang na disyerto bago ko ito hawakan. Alam ko ang tungkol dyan, sagot ng Marquez sa ating bida. Nagsimula na po ako ng iba't ibang proyekto para paunlarin ang lupain, ngunit kulang na kulang ang mga taong magtatrabaho. Nauunawaan ko ang iyong nararamdaman, ngunit ang pagpaparami ng populasyon ay hindi isang bagay na maaaring gawin dahil lamang sa gusto ng isang tao. Kahit ang hari ay hindi basta-basta makakalikha ng bagong mamamayan. Ngunit umiling ang ating bida, na parabang sinasabing mayroong paraan, at nagpatuloy. Ilipat ninyo sa aming lupain ang ilan sa mga taong sakop ng Royal Domain. Kumunat ang noo ng Marquez sa mga salitang iyon. Ang kanyang mga alalay ay nagsimula na ring magbulungan. Sa lahat ng lugar, ang mga sakop pa ng lupain ng hari ang aking hinihingi. Isa sa mga alalay, na may bakas ng pagkainis sa mukha, ang nagsalita. Isang kahibangan. Kailan may hindi papayag ang pamilya ng hari sa ganyang kahilingan? Kahit pa bilang tagapag-alaga, ang paghingi ng ganito kawalang katwirang bagay sa simula pa lang ay hindi pa naririnig kailanman. Nagsimulang gumuhit sa mga mukha ng mga alalay ang mga ngisi ng panunuya at pangmamaliit. Si Rosalyn, na tahimik lamang na nagmamasid sa gilid, ay mayroon ding kakaibang kislap ng interes sa kanyang mga mata. Napakalaking pabor naman yan para sa isang hiling, worry sabi ng kanyang titig. Ang paggawa, mga buwis, at maging ang lakas militar, lahat ng iyon ay nagmumula sa mga taong naninirahan sa isang lupain. Ang populasyon ang siyang pinagmumula ng kapangyarihan ng isang kamahalan. Sino ang kusang loob na magbabahagi ng kanilang kapangyarihan ng walang inaasahang kapalit? Higit pa rito, nakatuon ang pansin ng pamilya ng hari sa pagbabantay sa Delphine Duchy. Hinding-hindi sila papayag sa anumang bagay na magpapabawas sa kanilang impluensya. Gayunpaman, binaliwala ni Ghislaine ang mga bulungan sa paligid, pinapanatili ang isang ekspresyong puno ng kumpiyansa. Sigurado akong ipagkakaloob ng Marquez ang aking hiling, sabi nito sa sarili. Ang Marquez ng Branford, na kanina patahimik na nagmamasid sa akin, ay nagtanong na may pagtataka sa kanyang mukha. Kahit bilang iyong tagapag-alaga, may mga hiling akong kayang ibigay at mayroon ding hindi. Humihingi ka ng bahagi mula sa yaman ng kaharian. Sa tingin mo ba talaga'y posible iyan? Opo, naniniwala ako. At bakit mo naman nasabi? Kung susuportahan ninyo rin lang ako, hindi ba't mas mabuti kung gagawin ninyo na ito ng buong buo? Gawin ninyo akong kinatawan ng hilaga. Ako lamang at wala ng iba. Sa totoo lang, ang mga kandidatong kasalukuyan ninyong pinag-iisipan, hindi nila kayo lubusang nabibigyan ng kasiyahan, hindi po ba? Ha, bigla, isang malakas at malutong na halakhak ang kumawala mula sa Marquez ng Branford. Maging ang kanyang anak na si Rosalyn at ang kanyang mga tapat na alalay ay nabigla rito. Bihira, kung hindi man nila kailanman nakita, ang Marquez na tumawa ng ganoon kalakas. Isipin mo na ang laging seryoso at malalamig na Marquez ay hahalaklak ng ganito. Ang sitwasyon ay lalong nakalilito dahil walang sinuman ang makaintindi kung bakit siya tumatawa. Matapos ang kanyang pagtawa, itinuon sa akin ng Marquez ng Branford ang isang matalas na tingin. Paano mo sa lahat ng bagay nalaman iyan?
Nagpadala ka ba ng especially iya sa aking bakuran? Wala po akong especially iya. Pinag-isipan ko lamang po ng mabuti ang mga bagay-bagay at bumuo ng mga hinuha. Ngayon ko lang nakumpirma na tama ako, base sa naging reaksyon ninyo kanina. Itinaas ng Marquez ang kanyang kamay na tila palalayasin na ang lahat maliban sa kanyang mga pinakamalapit na tauhan, ngunit nag-atubili siya. Isa itong lihim na operasyon, ngunit handa na ang lahat ng preparasyon. Kapag nagsimula ng umusad ang mga plano, malalaman din ito ng lahat sa madaling panahon. Maging si Ghislaine, na nanirahan sa hangganan hanggang ngayon, ay tila may kutob na sa katotohanan, kaya wala nang saysay na itago pa ito. Hindi, kung naramdaman ng lalaking iyon ang tungkol dito, paanong ang mga nasa kabisera ay hindi pa ito nalalaman. Pagtataka ng Marquez sa kung paano nalaman ng ating bida ang patungkol sa kanyang problema. Sinuri ng Marquez ng Branford ang kanyang mga alalay na may tingin ng pagkadismaya at napailing na lang. Pagkatapos, sa mahinang boses, tinanong niya si Ghislaine. Sige nga, anong lupain sa tingin mo ang nasa isip ko? Ang lupain ng Brevant, kung saan matatagpuan ang Crimson Flame Tower, tama po ba? At bakit mo naman naisip iyan? Mayroon ding mga dakilang kamahalan sa Hilaga tulad nina Raypold at Desmond. Si Raypold ay mayabang, at si Desmond naman ay mapaghinala. Ang mga natitira ay mga tiwaling pinuno o mga pulubing maharlika. Walang sinuman sa kanila ang papasa sa inyong pamantayan, Marquez, sagot ng ating bida. Nabasang-basa nito ang problema ng Marquez. Tinitigan ako ng Marquez na may panibagong interes. Kaya naniniwala kang mas karapat-dapat suportahan ang Brevant. Ang konde ng Brevant ay malapit sa paksayo ng mga royalista, at dahil sa Torre, mayroon itong estratehikong bentahe sa depensa. Nagdudulot din ng magandang kita ang Torre, kaya't medyo maunlad ang kanilang lupain. Kalmadong ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang nais sabihin. Umangat muli ang isang sulok ng labi ng Marquez at nagtanong. Ngayong alam mo ang lahat ng ito, hinihiling mo pa ring ikaw ang suportahan ko sa halip na sila. Opo, dahil ito ay para na rin sa inyong kapakanan, Marquez. Mas magiging madali para sa inyo na gamitin ang inyong impluensya bilang aking tagapag-alaga, sagot ng ating bida sa katanungan ng Marquez sa kanya. Nagiging interesado na ang Marquez sa ating bida, iyon ay dahil sa talinong taglay na ipinapakita nito sa kanyang harapan, lalo na pagdating sa kung paano titimbangin ang pamamahala sa mga nasa sakupan, dahil hindi lahat ng tao ay may abilidad na magdesisyon ng tama at bumasa ng sitwasyon. Lalo pat tumpak ang pagkakalahad ng ating bida sa kanyang mga pinagdadaanan. Magagawa kaya ng ating bida na mapapayag ang Marquez sa kanyang gusto, o may gagawing kakaiba itong si Rosalyn. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!